Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Lord, blessed be your holy name. Heavenly Father, we thank you for this day, O Lord, na kami muli ay nagkasama-sama, Panginoon, upang kami ay magkaisam sa pagsamba at pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat for taking care of our well-being. Maraming salamat po, Panginoon, sa everyday na binibigay mo sa amin, na kalakasan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pag-asa na pinagkakalaw mo sa amin, Panginoon, na kami ay nananatiling matatag at matagumpay, O Lord, na kahit sakit ay napagtatagumpayan namin dahil yan sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, dahil hindi mo kami ginababayaan. O God, hiniling po namin na ikaw ang mauna sa aming kalagitnaan, mula umpisa hanggang sa matapos ang service, O Lord. O God, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang iyong biyaya, Panginoon, ay nararanasan ng bawat isa. Salamat po ng maraming, Panginoon. Hindi namin kayang i-express kung gaano ang biyaya, ang iyong pag-ibig na nararamdaman na ng bawat isa, O Lord. O God, hinihiling po namin na ikaw ang patuloy na maglinis sa amin, O God. Linisin mo po ang aming mga puso at isip. Tulungan mo po na maging handa kami upang tanggapin ang iyong banal na salita, O Lord God. Ito ang siyang nagpapalakas sa amin sa araw-araw, Panginoon. O God, hinihiling po namin na ang pangunguna ngayon na magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo po siya at patuloy na bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, O Lord. Salamat po ng maraming. Ganun din, Lord, ang siyang mamumuna sa worship, O Lord, worship team. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Patuloy na kalakasan, O God, sa bawat isa sa kanila. At nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu at siyang pumagna sa amin, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ganon din, Lord, ang mamumuna sa tithes and offerings, O Lord. Napakabuti mo, Lord God, na kahit na nararanasan namin ang pagtaas, Panginoon, ang bilihin ng lahat ng bagay, pero nananatili ka sa amin, Panginoon, na patuloy mo kami pinagpapala. Patuloy mo kami iniingatan, O God. At hindi mo pinababayaan ang aming bansa, O Lord. At yan po ang dalangin namin na ikaw ang siyang mamuna sa aming mga leaders, O Lord, na makapagplano sila ng mabuti para sa aming bansa. At ganoon din, Lord, na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Lord, na hindi mawalan ang aming mga bigasan, ang pagkain sa aming table, O Lord. Maraming salamat po sa iyong biyaya, O God. O Lord, dalangin ko po na patuloy na manguna ka sa bawat isa na naririto ngayon. Patuloy na mangusap ka sa amin. At ipahayag mo ang iyong kabutihang loob, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord God. We bless your holy name. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen po. Ating pupurihin ang ating Panginoon.
may panibago sila. Ikaw ay pag-ibig lang. Kung may panibago sila, ikaw ang nagtutuloy lang sa akin. Sa mga pagyonan ng kakain, o Diyos purihin ka sa panibago sila. Ating pong salbahin ang ating Panginoon. Lagyan ang kanyang presensya. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi na awitin pag-ibig mo sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Nagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi na awitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi na awitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon.
Panginoong Jesus, purihin ka. Iabot sa sawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa sawa, iyak ko sa sawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Patuloy po natin bigyan ng papuri ng ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsilang ng iyong araw, patuloy siyang magbibigay dalaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Nagdadila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan
aming pinapupurihan at pinangarangalan, Panginoon. And Lord Jesus, we continue to trust in you, Lord God, as you hone our faith in you, Lord Jesus. We need you always, Lord God. Ikaw lamang ang aming siyang matibay na sandigan na walang makakapag-sira. Ikaw lamang ang aming matatag na sandigan. And with that, O Lord, we give you the highest praise and honor that we can give to you because you deserve it. In Jesus' name, this we pray, amen. Magandang araw po sa ating lahat at muli ay palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay nananatiling mabuti sa ating lahat at kahit kailan ay hindi magbabago. Kaya may bagay na alien or parang isang kababalagan sa atin kasi lahat ng bagay nagbabago. Pero ang Diyos ay hindi magbabago. Kahit pa magbago ang mundo, lalo na ngayon, ramdam na natin, nagmamahal na ang mga gasolina. Ewan, paano kayo pumunta dito? Naglakad na ba kayo? Gusto na namin maglakad eh. Nagkalesa na. Sabi nga na kaibigan ko, nagbagay na sa kanina, kailangan na magtanim. Sabi ko, saan natin magtanim? So, at ayun yung mga bagay na nangyayari sa atin sa mundo, pero salamat. Tunay yung awitin at papaalala sa atin, kahit pa magunaw ang mundo. Ngayon magulo pa lang di ba? Pero sa kabila na yun, may kabutihan pa rin nangyayari. Pero kahit pa magunaw ang mundo, maasahan natin ang Diyos ay mananatiling mabuti. Kaya yan ang ating kapayapaan, yan ang ating dakilang pag-asa. Kaya naman, mga kapatid, habang tayo ay puspos ng pag-asa ng Panginoon, ay patuloy natin pag-aralan ang kanyang itinuturo sa atin ngayong buwan na ito. At kung may nakakaalala, ano ang ating tema ngayong buwan? Okay lang kasi tumaas na yung bigas diba? Parang ayun, fruitfulness. Ayan ang ating pinag-uusapan ngayong buwan. Yan ay ang salitang ginagamit ng Diyos upang ipaalala sa atin na ang buhay na ito ay dapat na lumalago. So basahin muna ulit natin yung isang ating pinag-aralan in Genesis chapter 1:28. Ito yung unang sinabi ng Diyos sa mga tao. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, subdue it, have dominion over the fish, and the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." Genesis chapter 1 verse 28. So dito, ito ang iniwang tungkulin sa atin ng Diyos. Tayo daw ay mag-multiply, dumami, pero hindi lang magpakarami. Pero sabi doon ay be fruitful, lumago. So hindi lang yung dumadami, hindi lang quantity, but also in the quality of life. At as this earth goes old, di ba, habang tumatanda ang mundo natin, totoo naman, talagang lumalago in terms of technology, di ba? Hindi naman lagaguya mo, hindi dahil ang mga tao ay out of curiosity, nag-try ng mga bagay-bagay, and by the guidance of the Lord, so nandito na tayo, ang dami ng panatalino. At lalo na ngayon, in times of AI, di ba? Dali na lang magtanong. Kapag may tanong ka, mag-chat ka lang kay AI. Ako ba, nag-chat ako, sabi ko, AI, ano ba magandang exercise? Nagbigay na agad, 1 week exercise. Diba? Di ka tulad nung, magbabasa ka pa ng libro, maghahanap ka ng, ano ba ang pwede kong gawin? So that's what's happening in the world. Pero, hindi porket tumataas ang information or yung technology ay lumalago. Pero sabi ng Panginoon, sa lahat sa atin,
Mula kay Eva at Adan hanggang sa huling mga taong mabubuhay, patuloy kayong lumago at dumami. Punuin ang mundo at pangalagaan at have dominion over all creation. So, paramihin palagawin. And ito po ang ating title, dahil tema natin ay fruitfulness. Bear fruit in good work and in the knowledge of God. So yan po ang ating pag-uusapan, na minsan sinabi sa atin ng Panginoon, ikaw ay lumago sa mabubuting gawa at sa karunungan patungkol sa Diyos. And again, yung word na fruitful sa Hebrew ay para. Ibig sabihin to bear fruit, be fruitful, increase or grow. At ginagamit ito to describe yung paglago ng buhay ng isang tao, ng lupa o ng bayan. So yun ang tawag sa Hebrew, para. Under God's divine blessing. So in short, ang paglago ay nanggagaling lang sa Diyos. O yung mga bagay na magagandang nangyayari sa atin at ito ay dumadami o tulad ng isang halaman, di ba nakakatawa kapag ang puno mo ay ang daming bunga. Tama po ba? Dito mga hindi nagtatanim eh. Dito medyo may mga tanim mga nandito. Diba, natutuwa kayo pag yung tanim nyo ay lumalago. Ayun ang kaligayahan ng hardinero. Diba, kapag nakikita mo na yung tinanim mo ay hindi lang nabuhay, kasi nag-e-effort ka, araw-araw mo niniligan yun, araw-araw mo inaalagaan. Pag nakikita mo siya lumalago, it's your joy. At ganun din ang Diyos sa atin. Na kaligayahan ng Diyos na makita tayong lumalago sa ating mga kanya-kanyang pamumuhay. So basahin natin in Ephesians chapter 2 verse 8 and 10. Ay, hindi po yan. Sorry. Kaya ako nung nasa kay Sir Ben. So I will forward na. Commercial muna tayo. Parang may nakikita din kayo sa screen. Diba? Pag wala kayo nakikita, pumipikit kayo eh. Pumipikit na gano'n. No? Pag may vision tayo, nakadilan kayo. Oo, kita-kita ko kayo. Pwede ko pa nga kayong i-call out eh. Pag na-on mo. Ano pwede yun? Okay, simula ngayon mag-pray ng nakadilat. Sa GC natin bro, sa cell room. Alright, okay, balik na tayo sa ating pag-aaral. Labanan natin ang ating mga antok dahil ito ay siesta time. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, For by grace you have been saved through faith, and this is not yourselves. It is the gift of God, not of works, so that no one may boast. Ito yung part ng paglago sa verse 9 to 10. For we are His workmanship. So ibig sabihin tayo ay proseso, trabaho ng Panginoon. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Dito sa verse na ito, sinabi sa atin ng Panginoon, tayo daw ay iniligtas ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon sa kabutihan niya, siya ay nagkatawang tao, namatay sa cross at muling nabuhay upang bayaran ang ating mga pagkakasala at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At dahil doon tayo ay iligtas na. Amen? Sino dito naniniwala na sobrang mahal siya ng Panginoon at ngayon ang kanyang buhay ay makakaranas ang buhay na walang hanggan dahil sa ating Diyos na Panginoong Hesus. Amen? Ngayon, it doesn't enter, di ba? Ayun yung yun yung core foundation of the salvation. It is not by our strength efficiency. Fourth slide. Ang sabi, not by our own works, para no one may boast. Sinasabi, naligtas ka, pupunta ka ng langit, hindi dahil sa mabait ka o kung ano may ginawa mo. Tayo ay naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil may ginawa ang Diyos para sa atin. Dahil tayo hindi natin pwedeng bayaran yung
nagawa nating pagkakamali sa Diyos. Ang kabayaran lang sa nagawa nating pagkakamali, kamatayan. At kapag binayaran natin, wala na. Diba? Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ang nagbayad. Kaya ano sinabi niya, no one may boast. Walang pwedeng magmalaki. Kaya pagdating sa langit, pare-pareho tayo doon. Niligtas lang tayo ng Panginoon. Wala pwedeng magsabi nga ako, deserve ko dito. But only by the grace of God. Pero it doesn't end there. Sabi ngayon, ngayon, ligtas na kayo. Sigurado kayo na kayo may buhay na walang hanggan ngayon. Ito ang ginawa ng Panginoon, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Sabi niya, na pagkatapos siya nailigtas, ngayon ay magpapatuloy ang buhay natin at dadaan tayo sa proseso ng pagsasaayos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya workmanship. Pag sinabi workmanship, process ng pagtatrabaho ng Diyos sa atin. Ngayon, dahil ikaw ay isang Kristiyano na, o na naranasan mong pag-ibig ng Diyos, hindi na lang yung mananatiling naligtas ka. Ang gagawin ng Panginoon, unti-unti niyang babaguhin ang iyong buhay. Mula sa iyong pag-iisip, sa damdamin. O dati nga, di ba, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nag-worship, di ba, minsan nahihilang tayo. Pero as God worked through us, yung workmanship niya, yung dati hindi natin ginagawa, nagagawa na natin. Amen? Ayun yung tinatawag na para o fruitfulness o paglago ng ating mga buhay. At sabi ng Diyos, it is prepared beforehand so that we would walk in them. Ibig sabihin, nakahanda na yan. Pagkatapos tayo iligtas ng Diyos, may bahagi namang gagawin sa atin ng Diyos. Yun yung paglago ng ating mga buhay. So saan tayo lumalago? Or Christian growth, fruitfulness is the life process of every Christian that we will experience as we put our trust in God. It is also the evidence of our faith and the assurance that they are in the Lord. So number one, kapag ikaw ay naging Kristiyano na, unti-unting babaguhin ng Panginoon ang iyong moralidad. Ang tama at mali sa iyo, pati mga prinsipyo natin. May mga prinsipyo tayong mali at baluktot. Pero kapag ikaw ay naging Kristiyano dahil sa pag-aaral ng Word of God, iba doon mo na-realize na mali pala ito. I hope no one will be condemned as I say these things. Ngayong araw po ay araw ng palaspas. Tama ba? Hindi ako nakakamali. So, ngayon po, ito ay traditional expression act ng mga Katoliko na ginagawa nila. Pero kung tatanungin mo sila, hindi nila talaga alam kung pinaka-ibig sabihin. Basta alam nila, dadali namin ito simbahan para pagtaboy ng masamang espiritu. Diba? Ayun yung nila, yun talaga yun. Diba? Kaya kailangan basbasan to dahil pag mahal na araw, mamamatay ang Diyos. Tapos, dadali na simbahan para basbasan, para meron tayo silang palaspas, hindi sila pumunta ng bad spirit, kasi nga wala yung Diyos. Ayun yung mga thinking nila. Pero dahil nga, ikaw ay Kristiyano na, you learn to read the Bible, to study the Word of God, nare-realize mo, ang palaspas, hindi naman masama ang palaspas sana eh. Ayun ay simbolo na ginamit ng mga tao nung dumating ang Messiah. Nung dumating nagkatawang tao si Jesus, pinagaspas nila yon, hindi naman palaspas talaga yon. So para i-welcome yung hari, they are celebrating na nandito na yung ating tagapagligtas. Kung hindi ako kakamali, triumphal entry. So yun yung tinatawag triumphal entry na dumating na yung Messiah, yung magliligtas sa kaluluwa ko. So ginagano nila yon. Pero ewan ko lang bakit. Pero ngayon, dahil ikaw ay Kristiyano na, nauunawaan na. Pero di naman masama, gusto mo punta na eh. Pagkaspas mo, mag-worship ka. Pero basbasan namin yan para hindi ka natin ng bad spirit. Okay? So, pero ngayon, naalala ko, may nagdala sa simbahan namin yan. Napag-usapan namin. May nagdala siya palaspas. So, hindi na namin siya tinaboy, di ba? So, hindi niya lang naunawaan. Pero kaya kung gusto niyo magdala, pero hindi na kailangan. Hindi naman doon nasusukat ang ating pagsamba sa Panginoon. So yun yung mga bagay na may mga tama at mali, yung character natin, attitude natin, binabago yan ng Panginoon. Yung dati tayo ay madalas magalit, di ba? Ngayon, kukunti, nababawasan na. At kung magalit man, ay matuwid na. At ang ating din mga personalidad, at ang mga behaviors natin, although hindi naman talaga nababago na yung minsan na personalidad natin na hindi naman masama, nandiyan na yan kasi iba't iba ang ating pagkatao. Pero,
Ako, halimbawa, kung ikaw ay extrovert or sabihin na natin introvert at naging Kristiyano ka, hindi ka na lang yung isolated na isolated. There are times you learn to get along with others. Kahit na ikaw ay mahiyain, hindi ka masyadong masalita, pero dahil na-realize mo, sabi ng Bible, you need someone else to walk with you in your faith, natututunan mo, hindi, okay na, kahit ako ay tahimik, pwede pa rin ako makigit along, and I need someone to help me in my faith. So yun yung mga paglagong sinasabi, pagbabago, pati yung ating mga behaviors. Diba? Ang behavior na huhubog yan ng komunidad. Kung ano nga ang magulang mo, malamang ganun ang anak eh. Tama po ba? Ako, napapansin ko, karamihan ng aking behavior talagang galing sa magulang ko. At, pero, syempre, may mga behavior din ng mga magulang mo na hindi mabuti. Pero dahil naging Kristiyano na ako, naitama. So, at syempre, isa rin sa paglago yung spiritual maturity natin. Pag sinabi spiritual maturity, ito yung sensitiveness natin sa mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Ikaw ay nadadala sa pananalangin. Dati ang panalangin mo parang wala kang nararanasan. Pero kapag ngayon, nag-pray ka na, di ba? Parang you feel na napupuno ka ng presensya ng Panginoon. So, ay isa sa mga spiritual maturity. And lastly, pag sinabing fruitfulness o Christian growth niya ay Christ-likeness. Hindi lang yung tumatalino tayo. Hindi lang nagiging katulad tayo ni Jesus. Habang tumatagal, nagiging kamukha tayo ng Panginoon sa paraan ng kanyang pamumuhay. So yun po ang fruitfulness, paglago na ating pinag-uusapan ngayong buwan. At marami sa atin ay nakaranas nito. Diba? Sino dito nagbabasa na ng Bible? Dati hindi nagbabasa ng Bible. Diba? You are doing it now. Kung dati hindi ka nag-worship, ngayon nag-worship ka na, nag-praise ka na, marunong ka naman, thank you kay Lord. So yun yung mga magagandang katangian na nangyayari sa atin. Dati, let it just fly. Parang dumadaan na lang, kahit maganda nangyari, hindi natin naisip na magpasalamat sa Diyos. Pero dahil nga tayo lumalago, naunawaan natin. So number 1, sa pag-uusap natin na tayo dapat lumago sa mabuting gawa at sa pagkaunawa sa Diyos, Christian growth and maturity is God's plan or our destiny. Christians are destined to live a holy life. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus. Ngayon, sa mga tao, ang pagbabago ay minsan parang kabigatan. Kasi siyempre, iniisip natin, kaya mo bang magbago? Pero kung babasahin natin ang salita ng Diyos, sinabi dito, in the first place, ang pagbabago nanggagaling sa Diyos ang plano niya. So the burden is not purely on us talaga. Yung pagbabago ay talaga nagmumula sa Diyos at kailangan lang natin magpasakot. Kaya nga sabi dito, tinawag tayo ng Diyos, iniligtas niya tayo para saan? Para lang pumunta ng langit? Hindi. Niligtas niya tayo para tayo makapamuhay ng banal. Gusto niyang baguhin ang ating buhay. He wants to transform us. Not because we deserve it, but because it was His plan from the beginning. Ito yung plano sa'yo ng Diyos. Kaya, palayain natin yung ating mga isipan, mga puso na minsan inisip natin, Lord, gusto ko magbago, di ko magawa. Magpatuloy ka lang, kasi in the first place, plano yan ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang magpasakop sa Kanya. And, magugulat yun na lang, isang araw, nagagawa mo na yung dating hindi mo nagagawa. I remember ka nung nagbaptism tayo in water, tuwa ako kay Sister Joy. Diba, tinanong ko sa Sister Joy, ba't ngayon ka naman pag-baptize in water? Sabi, Sister Joy, takot po ako sa tubig, takot mo ba? Parang malunod. Hindi mo takot malunod, lagi naman naliligo yan. Takot sa takot malunod, si Joy. So parang, talagang makikita mo, no? Kahit na ganun yung personality niya, dahil nga, lumalalim yung pagkaunawa niya, pag gusto mong sumunod sa Lord, sa Diyos, sige, kahit natatakot ako, bababa ako dyan at magpapalo. So, na-express niya
naranasan niya yung paglago ng pananampalataya niya in submission to the Lord. Hindi ka naman nalunod, no? Diba? Pagka ganun nga, di ba? Parang kilig na kilig sa Panginoon. God is good, di ba? At sa inyo din, may kanya-kanya tayong mga experiences. And that's the good thing about the Lord. Hindi tayo ang unang may gusto na magbago ang buhay natin. Una ang Diyos. Siya ang may gusto niya. Kung gusto mo, mas gusto niya at plano niya. At yun ang destiny mo. We just need to trust God. Kailangan na natin magtiwala. At kung madapa man tayo, tayo uli at magpatuloy. Kaya nga sabi sa Proverbs, di ba? A righteous man, ang taong matuwid, ilang beses man madapa, ay paulit-ulit din tatayo. Ganon ang inaasahan sa atin ng Diyos. So you are destined to live a holy life. Iba kapag sinabing destiny. Talagang yun na yun. Kaso nga lang, bakit yung iba hindi nila napupuntahan yung destiny nila? Kasi nga, lumiliko sila sa kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. Pero kung tatanungin ng Diyos at kung ano na ihanda sa'yo ng Diyos, inandaan ka na niya ng isang banal na buhay. Isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Diba, ang sarap huminga, sarap isipin na ang Diyos ang the first on the line upang tayo ay baguhin. Next thing about dyan sa Christian growth and maturity na ito yung plano ng Diyos, ang Diyos ang nagdudulot ng paglago. God causes the growth. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3:6-7, ako ang nagtanim, sabi ni Paul ito. Si Paul kasi nag-share ng gospel sa kanila. At si Apollos ang nagdilig. Si Apollos yung nag-disciple sa kanila. Sa inyo, ang nagtanim, malamang si Pastor Gilbert o kung sino man yung mga unang pastor. At ang nagdidilig naman, ngayon, nag-aalaga si Pastora. O tayo, nag-aalagaan natin ang pananampalataya ng isa't isa. Pero, hindi kung sino man ang nagiging dahilan ng pagpapalago. Sabi dito, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapatubo. So ngayon, kahit kami nagtanim, kahit kami nagdilig, kahit pa anong tanim at dilig dyan, kung hindi palalaguin ng Diyos, wala. Kaya ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Hindi ang nagtanim at nagdilig ang mahalaga. Hindi naman sinabing hindi mahalaga yung mga gumawa niyan. Kasi sinasabi lang, kung meron tayong pasasalamatan dito, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Maganda talaga yung analogy palagi pag-usapang paglago. Isipin nyo, kaya minsan natutuwa tayo kapag may tinanim tayo at lumago at nagkabunga. Kasi may moment, kahit nagtanim ka at dinidilag mo, inaalagaan, meron talagang halamang hindi lumalago. Tama? Hindi siya nagbubunga. Kahit na anong lagay mo magpataba, kahit na anong lagay mo. Ibig sabihin, merong some mysterious na nangyayari talaga at siya lang ang nagpapalago nito. Ang ating Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Kaya yung mga panahon noon, talagang maalam sila pagdating sa mga ganitong bagay. They truly know, may mga bagay na hindi nila kontrol, lalo na sa mga magsasaka. Talaga yung mga magsasaka, kahit na hindi sila sigurado sa weather, magtatanim yung mga yun. Pero naniniwala sila, no, God will give me a good weather. Siya ang nagpapalago. Kailangan ko lang gawin, magtanim ako, mag-aramo. O diligan, alagaan ang halaman. Pero, ang nagpapatubo, nagpapalago nito, hindi ako. Kundi ang Diyos pa. Kaya nga sa Old Testament, ang mga farmers doon, they thank the Lord in their tithing. Nagpapasalamat sila kasi they know na kahit magtanim kami, kung hindi ang pinalago ng Diyos, ay wala yan. Sa Diyos pa rin ang galing ang ani ko. So, iyan po ang maganda sa paglago natin. Ito'y nagmumula sa Diyos. Hindi ito galing sa tao. Gumagamit siya ng tao, gagamitin niya tayo, kailangan natin magpasako, pero ang Diyos pa rin ang nagpapatulong nito. And submission and surrender ourselves to God. So, para tayo lumago, syempre, kailangan din natin magpasako at isurrender yung ating buhay sa Diyos. Kasi kahit naman anong gusto ng Diyos na plano sa atin, kung hindi tayo nagpapasako sa Kanya, hindi rin mangyayari yung magandang destiny natin. So,
I would say, kailangan natin talaga na yung salita ng Diyos, sundin natin. Obedience to His Word, at fellowship and guidance of the church. Hayaan natin na sama-sama tayong lumago na magkakasama because yun yung iniwang tungkulin ng Diyos sa bawat isa. Na tayo lalago ng magkakasama. Sa church nga, ang tawag ng Diyos diyan ay iisang katawan. Tayo nagtutulungan, iba't ibang bahagi. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay na tayo isa lang. Lalago tayo kung tayo magkakasama at nagtutulungan. Kaya diyan sa yung guidance of the church. O, sabi dito, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi dito, manatili kayo sa akin. At kung gusto mong manatili sa Lord, hindi yan pwede na, hindi ako lang mag-isa, lalago ako pananampalataya. May mga sinabi ang Diyos, paano ka, saan ka mananatili? Siyempre, manatili ka in His Word and obey it. So, yun yung ibig sabihin na you are remaining in God. And one thing, kung gusto mo rin talaga lumago, remain in the fellowship. Si Lord naman nag-design niya, nag-program niya. Siya yung nakaisip niya, ito, si Sister Luz, para lumago sa faith yan, may ihahanda ako ng mga tao na tutulong sa kanya para lumago siya sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. At sa body of Christ, ganoon din, di ba? May mga missionary tayo, katulad last week, di ba? Meron naman tayong mga teachers na nangangalaga o nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos at ibang-ibang bahagi. May mga nagbibigay, may mga sumusuporta. So, kanya-kanya. At hindi lahat kaya gawin ng isa. Kundi may kanya-kanya tayong bahagi. Lalago tayo ng magkakasama. Ayun yung sinasabi ng Diyos na remain in me. Let's obey His words, submit to His words, and hayaan natin na ang Diyos gamitin yung ating mga fellowship para patuloy tayo lumago sa pananampalataya. So in Philippians chapter 4, verse 11 and 12, sabi din dito, so Christ Himself gave the apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers to equip His people for works of service. Makita mo ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga church leaders. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Para saan daw? To equip His people. Para tayo ay palaguin. In short, mahihirapan tayo lumago sa pananampalataya o hindi, worse. Unless we submit to the orders of the Lord. Kung gusto mo lumago sa faith, you need to submit not to people, but submit to Christ. Kung ano yung binigay niya, tanggapin natin. Kaya mahalaga talaga din na meron tayong mga ganitong gawain. May mga leaders tayo, nagsasabi sa atin, nag-guide sa atin sa ating mga buhay. Kaya okay, may iyak, kung may mga tanong kayo, gusto mong linawin, nagturo kayo, madali na mag-message, wala na kang bayad, di ba? Unli-message na ngayon. Yung pastor, ano ba ibig sabihin nito? May mga teachers tayo, may mga leaders tayo sa church. So, you can do your research or study, pero kung talagang kailangan mo ng clarification, may binigay sa iyo ang Diyos. Huwag ka lang magawa ng sarili mo, study, baka maligaw ka. So, meron tayong binigay na may binigay si Jesus sa atin, regalo yan, kaya nga give. Ang sabi ni Paul, ang mga leaders natin ay mga give. Regalo yan sa atin. Kaya, dapat natin itong alagaan. So that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. At kanina nga lang, napadaan ko dyan sa hallway, natuwa ako, meron sila parang about sa Bible School, Puritan Bible School. Sabi ko, wow, to God be the glory. Merong nagpapatuloy talaga ang gawain ng Panginoon. Iba-iba man ng mukha, pero gawain pa rin ng Diyos. Kaya tinignan ko yung mga schedule ng mga subjects sila. May Hebrew, may Greek. Diba? Kung hindi nila pinag-aralan yun, sino magtuturo sa akin? Diba? Kaya kapag minsan si pastora nag-Greek yan, diba? To God be the glory. Meron tayong pastora nag-Greek. Kasi ang Bible mo, sinulat mo sa Greek yan.
So, paano natin mauunawaan kung, diba? Kung wala yung mga katulad nila na ginamit ng Panginoon. So, number 2, sa paglago natin in our Christian growth, mahalaga yan dahil ito ang ebidensya ng ating pananampalataya. Yung paglago mo ay mukha na hindi mo lang sinasabi sa bibig mo na Christian ako. Kundi ito yung ebidensya na kung sino ka talaga. Those who believe in Jesus as genuine faith. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see if your faith is genuine. Ibig sabihin, may faith na hindi. Tulad ng sinabi ni James, may dead faith na tinatawag. Sinasabi faith pero patay. Pero sabi, ngayon, kung sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, what do you mean by that? Lahat naman tayo dito naniniwala sa Diyos. Amen? And that's a good thing. Pero the next thing is, kahit ang demonyo, they believe in God as well. Diba? Pero ang tawag ni Paul doon sa kanila, dead faith. Kasi kahit alam nila, kilala nila ang Diyos, hindi nila sinusunod ang Diyos. Nagre-rebelde sila sa Diyos. At ang tawag doon ay dead faith. Kaya dapat, kailangan din, may mga moment tayo, we examine ourselves. Yung faith ko ba na ito lumalago o unti-unting nangihina o namamatay na? Diba? Para malaman mo sa iyong test yourself, surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. So yung ating paglago sa ating buhay, kung paano binabago yung ating pag-uugali, pag-iisip, pananaw, yung ating lifestyle, paano yung nag-iiba-iba na ito, ayan ay ebidensya na totoong sinasabi mong naniniwala ako sa Diyos. And we need to examine ourselves. Kasi unless we act, sabi nga ng kanina, nagtatripe ako, ang problema sa gobyerno natin, hindi inaamin may problema sa kasulina eh. No? Pero totoo naman, talagang obvious naman, di ba? Wala, normal pa ba? Hindi na talaga normal. Kung magkano na ngayon diesel? 120. Magiging 150 pa yan. Siguro magiging 200. Grabe na, no? Pero hindi pa rin inaamin, di ba? So, healing starts when we admit, when we examine ourselves, di ba? Tingnan natin sa ating mga pamumuhay. Huwag mong tingnan yung iba, tingnan mo yung sarili mo at yung salita ng Diyos. Kasi minsan doon tayo nagkakamali, doon tayo nagdidisgrasya. When we compare ourselves to others, ang tingnan natin kung ano sinasabi ng Word of God at kung paano tayo namumuhay. That's the proper way to examine ourselves. At sabi nga, test yourself. Subukin mo yung sarili mo. Halimbawa, may bagay ka na gustong gawin sa Panginoon pero natatakot ka, nag-aalaman ka. Subukan mo. Ihakbang mo. Ilakan mo. Ngayon, kung mangyari man yun, ibig sabihin, lumalago ka sa faith. Kasi nga, may faith na hindi totoo at hindi buhay. So, lahat naman magsasabi na kilala nila ang Diyos, pero ang mga taong lumalago ang buhay nila sa Panginoon ay ang mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. It doesn't matter kung mabilis, mabagal ang mahalaga, nagpo-progress. Yun po yung tatandaan natin kasi hindi naman paunahan, di ba? Kung gusto nyo, mauna na kayo. Gusto nyo? Hindi naman paunahan, mahalaga, nagpo-progress tayo every single day. So, sa Christian growth natin, ang sabi pa, Christians' good works is visible. Ngayon, habang lumalago ang pananampalataya natin, sa ayon sa puso natin, makikita at makikita yan ng mga tao. Yung dating hindi marunong magpatawad, magugulat sila, bakit mo pinapatawad? Yung dating masungit, bakit hindi ka na masungit? Parang may iba sa'yo. Ba't ang positive mo? Bakit may mga bagay ka nagagawa? Eh, hindi naman ikaw yan. Ibig sabihin, obvious yan. Aalingaso yan kahit anong takip mo. Kapag ikaw ay nasa Diyos, hindi mo kailangang i-show off yung pagbabago mo kusang lalabas. Talagang makikita sa'yo ng tao yan. Ngayon, kung hindi, kailangan mo na syempre i-check, bakit parang walang pagbabago sa buhay mo? You ask yourself and God,
In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Diba? Yan sabi ni James. But someone will say, you have faith, I have deeds. Sabi niya ba, sige, ikaw may faith ka, ako naman may gawa. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by my deeds. Kasi may mga tao nagsasabi, kilala nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos, pero galing ang pag-ugali. Di ba? Pero ang sabi ni James, hindi yan, ganyan ang faith. Ang faith ay ganito. May pananampalataya ako sa Diyos at makikita mo ito sa aking pamumuhay. You believe that there is one God. Good! Even the demons believe and shudder. You foolish person. Do you want evidence that faith without deeds is useless? So sabi dito ni James, tayong mga tao na nagsasabing kilala natin ang Diyos, ngunit hindi natin ipinapamuhay yung ating mga natututunan o ang mga binibilin sa atin ng Diyos. Hindi man hinihingi agad maging perfecto, pero ang tawag sa kanila ni James, foolish. Last week, question. Ano yung word na fool or foolish? Hindi ko alam kung Greek ba yan or Hebrew ba yung ginamit mo, Pastora? Above. In Hebrew, ano yung word na Hebrew, Benedict? Merong magkano mo dito? Diba? Kung di ako nagkakamali, evil, EVL, diba? So, kita mo mga kapatid, no? Doon pa lang sa word na yun, kapag ikaw daw ay hangal, ikaw ay evil, EVL, no? Buti na, asawa ko, Ivana. Malayo-layo. Hindi EVL. So, mga kapatid, huwag tayo maniwala na basta kilala ko Lord sa puso ko, mahal ko siya, hindi ko lang doon yung natatapos. Although may katotohanan doon, hindi ko sinasabing mali yun. Tama rin naman yun. May mga taong mahal ng Diyos sa puso pero nahihirapan silang mamuhay ng tama. Maaaring dahil sa kalagayan at sitwasyon nila. Pero kapag ikaw ay tunay ng Kristiyano, yung pagmamahal mo sa Diyos hindi na lang nasa puso. Ito ay nagkakaroon ng reflection sa iyong pamumuhay. Again, ayaw ko ma-burden kayo. Kailangan ko pala magbago. Yes, kailangan natin magbago. But then again, si Lord ang bahala. We just need to trust Him. Huwag agad naman tayo ma-discourage kung may naisip tayo. Pangit ang ugali ko na yun, Lord. Keep on at babaguhin tayo ng Diyos. At pangatlong bagay, patungkol sa paglago, meron din mga pumipigil sa paglago natin. Number one, kaya ang isang halaman ay hindi lumalago o ang buhay ay hindi lumalago dahil in the first place, hindi naman talaga siya connected sa Diyos. Maaaring sinasabi niya lang na may takot sa Diyos, pero hindi. Kasi, sabi sa 1 John chapter 2, Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming, and already many such Antichrists have appeared. From this we know that the last hour has come. These people left our churches, but they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. So dito, may mga tao na in the first place talaga, hindi talaga nagkaroon ng true conversion. Na maaaring sumama sa church, maaaring nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero nung nagkaroon ng pagsubok, tumalikod, kaya hindi siya lumago kasi in the first place, hindi talaga nagkaroon ng true encounter. So yan isa sa mga tao. Bakit ang isang tao hindi lumalago? Kasi in the first place, maaaring may ibang dahilan lang siya. Bakit siya nagpupunta ng simbahan? Bakit siguro siya nagpe-pray? Baka may gusto lang siya sa sarili niya. So in the first place, they are not really true Christian. Number 2, kung may mga hindi totoong Christian, meron din namang mga Kristiyano, pero tumalikod naman. So iba-iba yan kung bakit hindi lumalago. Sabi sa Hebrews chapter 6, For how can those who abandon their faith be brought back to repent again? They were once in God's light. O, makita nyo dito iba naman. Ito, naramdaman niya talaga yung pagmamahal ng Diyos.
Napuspos talaga siya ng banal na spirito at naunawaan niya gano'n siya kamahal ng Diyos. Kaso ang problema, in the middle of his life or journey, tumalikod siya. Sabi dito, they tasted heaven's gift. Natikman niya gano'n siya kamahal ng Panginoon. Received the share of the Holy Spirit. They knew the experience of God's Word is good. So maaaring nakaranas pa ito ng mga himala, mga miraculous Word of God. And yung Word of God, alam niya. Pero may mga tao talagang kahit na gano'n yung karanasan, tumatalikod pa rin. Ang tawag natin dyan, backsliding. Yung tipong nandyan ka na, umayaw ka pa. At sabi doon, and they had felt the powers of the coming age. And they abandoned their faith. It is impossible to bring them back to repent again. Because they are again crucifying the Son of God and exposing Him to punishment. So ito yung nakakatakot, di ba? Sa isang buhay ng Kristiyano. It's a warning, it's a reminder to us na kahit na naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos, maaari pa rin mapunta tayo doon sa sitwasyon na talikuran natin kung ano yung naranasan na natin sa Diyos. Pero don't worry, hindi naman ito yung biglaan na parang biglaan bukas. Nagising ka na lang, hindi mo na mahal si Lord. Hindi naman ganun yun. Hindi yung fell out of love ka na parang, ay, ayoko na sa Diyos. Unti-unti, ganun lang sa awa. Hanggat maaari, di mo makikita yung ginagawa niya. Yung paglalaso ng kaaway, hindi mo talaga makikita yun. Unti-unti niya yung ating pananampalataya. Hanggang sa parang, huwag ka muna mag-pray yun. Okay lang yan. Hanggang sa masanay ka na, di ka na mag-pray. Hanggang sa, sige, huwag ka na munang bumalik yun. Hanggang sa umaatin ka, mga may absent pa, unti-unti na yan. Hanggang sa tuwing birthday ka na lang umatin, mahal ka naman ni Lord. Kasi nagiging naman na, di ba? Hanggang sa nawawala na, hanggang sa isang araw, hindi mo na mahal ang Diyos. Nangyayari po yan. Kaya mag-ingat po tayo. So sinasabi ito ng Diyos sa atin, sinulat niya ito para tayo paalalahanan na nakakatakot ito. It is impossible to bring them back to repent again. Kaya naman, I may encourage everyone na kung ano man yung inyong nakita na nasa tingin nyo gusto gawin sa Panginoon, always give your best. Gawin nyo lang yung submit to God. Sikapin natin. Huwag natin hayaan na unti-unti tayo mawala sa ating pananampalataya. Sabi ko nga kanina sa preaching doon sa Tondo, yung asawa ko, ay hindi ko naman biglang isang araw, ayaw ko na yan. Siyempre, minsan parang mapapatingin ka sa iba, tapos makikita mo maganda. Parang gano'n na ito Hindi sa parang hindi na maganda yung asawa mo sa'yo. Kaya dapat doon pa lang, huwag mo nang tignan. Diba? Halimbawa, si social media. Mga lalaki. Social media tayo, diba? Pag may nakita kang maganda, ay hindi, asawa ko lang. Appreciate, di ba? Pero kapag nakikita mo na, nai-imagine mo na yung sarili mo na hindi maganda, linisin natin yung ating mga kukote. Hindi mabuti yan. Kasi, ang temptation, unti-unti yan lumalaki sa umpisa parang, pag pumasok, titingin lang naman eh, di ba? Huwag ka na lang tumingin. Kasi dapat, ang tinitingnan mo lang ay yung asawang lalaki. Ay, babae, naging homosexual pa. Asawang babae. Ha? Justin ha? Girlfriend ka na. May girlfriend na pala ito, pastor eh. Huwag ka titingin sa iba, Justin. John Mark, Belen na. Sorry. Pinapamili ko lang yun. Kapag ganon din sa mga babae, di ba? Dapat si July lang ang napaka-pogi kayo. Kay Jess, bitches, aminado naman tayo dyan. So, ganon lang. Huwag natin hayaan na may mga nagdi-distract sa atin na unti-unti nawawala na yung pagkahumaling natin. Kaya nga, mga babae, dapat kung magpapaganda tayo, dapat ang magpapaganda lang tayo, mainly ang purpose para sa asawa mo, hindi para sa iba. Diba? Yung kung gusto mo ng validation, manggaling yan sa asawa mo, hindi sa ibang tao. Okay, may validation sa iba, thank you. Pero kung mas gusto mo yung validation ng iba kaysa sa asawa mo, may problema. So why we are talking about this? Kasi ganun din ang relasyon natin sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit pag gaano kalaki, kalalim yan,
Pero kung sa iba na tayo nakatingin, hindi mo na ma-appreciate yan. Kaya nga, we urge everyone, di ba? As much as possible, we continue the service, di ba? Yung church service natin. Sige, tuloy natin, Pastor, mag-service tayo. Maglingkod tayo kasi dito natin nare-replenish yung ating mga pananampalataya. Dito parang, pagkalabas mo ng pintuan na yan, parang you are so blessed na, wow, mahal ako ng Diyos. Di ba? Nasarap sa pakiramdam kapag ginagawa natin yan. Siyempre, hindi lang naman yan sa mga church services. May iba't iba tayong mga gawain. Like, yung daily prayer natin, devotion, mga Bible studies natin, self-grouping. So we need to do that para palaging in love tayo kay Lord. Amen? So, fruitfulness, hindrances, katulad ni King Saul, si Demas, at pati mga Israelita and some churches in the book of Revelation. So makita nyo dito kapatid, may mga Kristiyano kasi hindi na naniniwala sa kasi lalo na very popular yung OSAS ngayon. Pero dito makita natin, meron talagang pagtalikod kahit na naranasan na ang biyaya ng Diyos, such as King Saul. So kung kilala nyo na yan, yung mga tao na yan, si Demas, yan, isa sa mga paboritong servant ni Paul, pero dumating sa punto, sabi ni Paul sa kanya, tumalikod siya sa katotohanan at minahal niya ang mundo. Nakamahalin sa mundo. So nasa Diyos na pero tumalikod pa. So God blesses the soil in which drinks in the rain that often falls on it, in which grows plants that are useful to those for whom it is cultivated. But if it grows thorns and weeds, it is worth nothing. It is in danger of being cursed by God and will be destroyed by fire. Alam niyo kung saan galing itong verse na ito? Sa verse na binasa natin kanina. Yung sabi na kahit naranasan mo ng pag-ibig ng Diyos pero tumalikod pa rin. Sabi ng Diyos, ganito ang nangyayari sa kanila. Pinagpapala ko sila. Binibless ko sila and my grace is overflowing to them. Pero sa kabila ng iyon, anong tumubo sa kanila? Thorns and weeds. Yung inaasahan na bunga ay hindi tumubo. Kaya anong ginawa sa kanila ng Diyos? It is in danger of being cursed by God and will be destroyed by fire. I know that we have verse in Romans where it says, anyone who confess that Jesus is Lord shall be saved. So that's true. But again, that's not the whole truth. Isa lang yun sa mga katotohanan. It doesn't end na kapag sinabi mo, Jesus is Lord. Kundi kapag kino-confess mo yun, may mga nangyayari sa buhay mo. Kaya naman dito, God is good. Hindi siya nagkulang sa pagpapala sa atin, pero kung sa kabila ng ibinigay ng Diyos sa atin, hindi pa rin sapat yun, nakakalungkot na bagay ang mararanasan natin. It is in danger of being cursed by God. It will be destroyed by fire. So, may dalawang pinag-usapan na tayo mga tao, bakit hindi lumalago? Una, mga hindi talaga connected in the first place, talagang hindi siya lalago. Pangalawa, connected but they disconnect themselves to God. Pangatlo, meron din. Connected, pero nadapa, pero nag-repent. Ito naman sila King David, di ba? Si King David, he served the Lord in his youth. Talaga naglingkod siya hanggang sa naging hari. Kaso nga lang, siya ay nabighani. Siya ay gumawa ng pagkakasala sa Diyos. He committed adultery, even murder against God. Pero alam mo kapatid, kahit paano magawa natin pagkakamali, sana wag na mangyari sa atin yan. Wag nyo nang subukan. Kasi grabe yung consequences kay David. At nawalan siya ng anak. Ayun yung naging kapalit sa kanya. So wag na natin subukin ng Diyos sa parang, subukan mo kaya ito, tignan ko gano'n ka mahal ni Lord. Kung masusubukan mo, paano ka disiplinahin ng Diyos? Pero mahal ka pa rin yan. Pero gayahin natin si David. Siya ay nag-repent. Bumalik sa Panginoon. Hindi siya sinukuan ng Diyos. At doon niya lalong nakita kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman natin kailangan magkasala para malamang mahal tayo ng Diyos, di ba? Pero kahit na tayo madapa o magkasala, kung manunumbalik tayo sa Kanya, iyak,
mararanasan ulit natin ang pag-ibig na naranasan ni David, siya'y nakabalik sa Panginoon. Kaya, let's just repent. Babalik lang tayo sa Panginoon. Ganun din naman si Peter, di ba? Si Apostle Peter, sinabi niya, hindi ko kilala yan. Nakita niya, yung master niya, yung Lord niya, tinatuwa niya. Nung nakita niya na parang wala ng power to, tinalikuran niya, pero hindi repented. Si Judas, saan nabibilang doon sa tatlo natin pinag-uusapan? Sa una, na hindi talaga connected. Sa pangalawa, nakaranas, pero nag-disconnect. I believe Judas was in the first place, hindi talaga siya connected. In the first place, he was never connected to God. Si King Solomon din, nagkamali yan, di ba? Nabanggit pa nga ni Pastora, ilan naging asawa ni Solomon? Marie? Wala ka dito last week, no? Sabihin ko sa'yo, ang lalaki kaya mag-asawa ng 1,000. Naka mo, Pastora. Okay lang ba sa'yo, Jem? One of the 1,000 yan. No, that's mali yun sa Panginoon. Pero si Solomon, bago siya mawala ng buhay, he repented. He regret all his decision na mali. At sabi niya, ito mahalaga, matakot tayo sa Diyos. Overall, sa lahat ng naranasan ko, alam niyo po si King Solomon, kahit pagsama-samahin ang lahat ng kayamanan ng tao sa buong mundo ngayon, mas mayaman pa rin siya. Kahit pagsama-samahin natin lahat ng matatalino ngayon sa buong mundo, sabi ng Diyos, siya ang pinakamatalino. Pero, kahit na gano'n, nagkamali pa rin siya. Pero, ito mahalaga sa kanya. Sa kabila ng lahat ng naranasan niya, ang sabi niya, ang mahalaga sa buhay na ito, magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. So, he repented. Kahit na siya ay nung una, nasa Diyos, nagkamali, pero bumalik pa rin. Ganun din si Apostle Paul. So, sabi sa 24 na Matthew, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. So, sabi dito, mananatiling tapat hanggang wakas. So, God is giving you the freedom na manatiling sa Kanya. Hindi manatiling born again, hindi ako mag-INC, iglesia, hindi yun yung sinasabi dito. Ang sinasabi ng Diyos, sa kabila ng lahat ng kasamaan, huwag mong hayaang manlamig ang pag-ibig. Pero, kung mananatili ka sa mananatili ka sa Panginoong tapat, hanggang wakas, ikaw ay maliligtas. Yes, it is God who caused our salvation. And it is God who will keep our salvation. Siya din ang magpapanatili ng pananampalataya natin. Ang kailangan lang natin, manatili, magpasakop, magtiwala sa Kanya. Malapit na po tayo. John chapter 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed a place and purposely planted you so that you will bear fruit and keep on bearing, that your fruit will remain and be lasting. So that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. So ito talaga ang plano ng Diyos sa atin. Una, siya ang tumawag sa atin, ang pumili sa atin. Ngayon, sa pagkapili niya sa iyo bilang anak, ang mangyayari sa iyo, lalago ka sa iyong buhay pananampalataya. Ano mang klaseng paglago yan, yung mga nabanggit natin kanina, dapat maranasan natin yan. It is our joy to experience the fruit of God sa buhay natin. Lastly, fruit of the flesh, may bunga din, o may fruitfulness din ng kasamaan, is the evidence of dead faith. Now, the deeds of the flesh are evident. May bunga din ang kasamaan. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like this. Pastor, walang drugs dyan Things like this, sabi. Parang walang mga bisyo mo dyan, Pastor. Mga katulad yan. Sabi. Mga bagay na sumisira sa atin, sa ating pagkatao.
of which I forewarn you, just I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So ito ang maganda sa Panginoon, hindi lang niya sinabi kung ano yung magiging bunga natin kapag nasa Diyos tayo. Tinulungan pa niya tayo malaman kung ano ang bunga ng mga taong wala sa Diyos. Kaya kung may nakikita kang parang ano ako dyan, jealousy ako, pastor, unti-unting babaguhin ng Diyos yan. Amen? Kung masyadong magsiselos, galing. Kasi, jealousy. Kailangan mabago yun. Unti-unti niya mabaguhin tayo ng Panginoon yan. Kung meron tayong mga idolatry, sensuality, impurity, kung may nakikita ka dyan, huwag mo nang ariin sa'yo. Kasi hindi na ikaw yan. Tatanggalin na yan ng Diyos sa'yo. Kung ikaw may selfish ambition ka, gusto mo maging contractor, aalisin na yan sa'yo ng Diyos. Kung gusto mo palagi may pagkakaaway-away, dissension, kung gusto mo laging may inggitan, di ba kung may inggit ka, napapawasan na yan. At kung ikaw ay drunkenness or always addicted on something na nakakasama sa iyo, sa iyong katawan, aalisin yan sa iyo ng Panginoon. Or carousing and things like this. Kaya, it's a hope kung meron man tayong alam natin mali sa atin, napakabuti ng Panginoon dahil tatanggalin niya yan. Amen? Yes, tatanggalin niya ng Panginoon. We just need to keep on. Hindi man agad tayo maging perfecto, pero tiyak ako, napaka-imposible na ang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay hindi magbago. Magbabago yan. Hindi trabaho ni pastor o ng sino man ang baguhin ng buhay. I just need to preach, to guide, diba? To help. Pero trabaho niya ng Diyos at tayong lahat kailangan natin magpasakot sa Kanya. Kailangan natin kung tayo may nagawa ko na naman po, pastor. Tuloy ka lang, magpatuloy ka. Subukan mo ulit, bitawan mo ulit. Diba? Ganun yun, ganun talaga. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Okay na yun, no? So, sa mga ngayon na nakakaunawa ng pagmamahal ng Diyos, to God be the glory sa buhay ninyo. Nakakatuwa lang isipin na nauunawaan na natin kung bakit tayo pupunta sa langit, hindi dahil gusto lang na ayaw lang natin sa impyerno, dahil gusto natin makasama ang Diyos. Pero ito ang bilin sa atin, work it out. Work out your salvation. Palaguin mo. Palalimin mo ang pagkaunawa mo sa kabutihan, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Keep on, magpatuloy ka. So, pag sinabi workout, sadyain mo, di ba? Hindi naman talaga yung ibig sabihin ng workout eh. Hindi yung uupo ka lang tapos parang may mangyayari dyan. Hindi. You need to work it out. Kailangan mo magpasubmit sa Panginoon. At gawin natin ito na with fear and trembling. Pag sinabi fear and trembling, seryosohin mo. Huwag mo lang putyo-putyohin na parang, okay lang, minsan ganito ko, minsan hindi ako ganyan. Hindi, sabi niya, seryosohin mo with fear and trembling. Lastly, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya sa kamatayan niya, sa ganoon, mabubuhay akong muli. Hallelujah. Lalo na po sa mga bagong sa mga kapatid natin na baptize yung water. Marami pang gagawin sa iyo, Panginoon. Nagsisimula pa lang ang Panginoon sa buhay mo. Although yung iba, matagal ng Christian, ngayon na nagpabaptize, marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan lang natin, kung gusto mo pa makilala ang Panginoon sa buhay mo, ay magpatuloy ka at sundin ang Kanyang kalooban. Kapag ginawa natin ito ang Kanyang pangako sa mga taong mananatili sa Kanya. Mabubuhay ako muli. Hallelujah. Yun lang po mga kapatid, nawa, patuloy tayong manatili sa kabutihan ng biyaya ng Panginoon. God bless po.
Praise. Pangyayan sa lahat. Ama namin nasa langit, dakilang Ama, lumilikha ng langit at lupa. Ikaw lang po ang aming Panginoon, ikaw lang po ang aming sasabihin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamahan namin, nilalagay namin. Father God, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaroon mo sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pagtulong mo sa mga pangailangan namin, sa pagtulong mo ng pagkakaan mo. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo. Maraming salamat sa kalakasan ng aming katawan, ng mga kaibigan. Maraming salamat, Lord, sa pagkain na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Lord, maraming salamat sa aming mga income. Patuloy mo po pagpalain, Panginoon, ang lahat ng mga nililingin ng income namin, ang lahat ng mga mangyayaring buhay. Patuloy mo po sinipagpalain, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, ang mga nag-struggle sa buhay, patuloy mo po silang gabayan, Panginoon. Huwag po silang mawalan ng pananampalataya sa iyo, patuloy mo po silang pagpalain. Lord, samahan niyo po kami sa panahon po ng krisis ngayon. Huwag po kami pababayaan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na maramusan po namin ang lahat ng mga pangailangan namin sa araw-araw. Gabayan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ibinigay po namin itong aming tithing offering. Ng buong puso, Panginoon, para po sa aming iglesia, sa patuloy po sa aming mga mamagayang gawain, para po sa pagpapalala po na iyong mga mabubuting salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat ito. In Jesus' name. So muli tayo muna nagkaigmayo. Sadyang mabuti ang Panginoon dahil meron po tayong mensahe para sa araw na ito. Amen? So umiinit ang panahon, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon at malamig sa room natin, even though it is so hot outside, yet isipin natin na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tayong lahat ay mo at manalangin sa Panginoon. We just want to praise you and thank you, Lord, because you are good in our lives. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na siya nagpapanatili sa amin, Panginoon, na maglingkod sa iyo anuman ang mangyari sa aming panahon. Maraming pagbabago, but you never change, so Lord. Thank you for your word na ibinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na meron kaming opportunity na makipag-fellowship sa bawat isa, to hear your word. We have opportunity to read your word, opportunity to serve you, to bless your name in many other areas of life. And we thank you dahil wherever we are, whatever we are doing, we can speak to you, Lord, in prayer. Salamat po. We just pray, Lord, sa pananampalataya na inangkin ng bawat isa. We just pray for the power of the Holy Spirit na lalo pang yumabong ito sa puso ng bawat isa. Upang sa ganoon, Panginoon, sa araw ng iyong pagdating ay matagpuan mo kami na we are faithful
but our lives are dedicated to you. Whatever our role is in this world. Salamat po, Panginoon, sa mga hamon ng kinabukasan na hindi namin alam, Panginoon. Nandoon pa rin ang iyong mga salita na hindi namin ikinakagulan, Panginoon, kung ano man ang maganap. Let your will be done. And we pray, Lord God, for your blessing sa aming bansa. Let your will be done sa buong mundo, Panginoon. Dalangin namin na matigil na po ang gera upang magkaroon ng langis ang lahat ng mga bansa. Tatawag, we just rely on what you have destined sa timeline mo, Panginoon. Tatawag, salamat po. It is by your grace that we continue, and it is by the power of your resurrection, Lord, na ang bawat isa ay magbubunga ng bungang espiritual na higit pa sa mga bagay na material sa mundo nito. Salamat po, Lord. Tinitiwala namin ang aming mga buhay sa iyo. We just want to thank you, Lord, every day of our lives for all of this, O Lord God, na pagkaman ng iba, Panginoon, ay dumadaan sa mga karanasan na hindi nila nais. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw nagbibigay ng biyaya sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat pinaparamdam mo sa kanila na mahal mo sila, Lord. And thank you for the strength of the Spirit within them to serve you. Dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos, hindi pa man nila pinapanalangin ang kaligtasan mo. You hear each prayer made by each one. Salamat, Panginoon. Sinabi ko nga, ang lahat ng mga matubig ay katulad ng isang puno sa siping ng tubig na kung saan sila ay namumunga ng marami at magagandang bunga ito. Naway masumpungan mo ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, kahit ikaw ang dahilan ng aming buhay. We just praise you, we just bless your name. Nawangahanga, pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng ating Espiritu Santo, ng Panginoong Jesus, at ang pakikibisa ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. At tayo magsabi na, Amen.